Medyo okay na nga yung pakiramdam ko. Kaya naman for today's video, makakapagluto na tayo. Gusto ko nga lagi, merong sili, yung mga inuulam namin ngayon. Para nga kahit papano, pagpawisan nga tayo ng bonggang-bongga. Masarap nga yung nailuto kong ulam for today's video. At talaga naman, sarsa pa lang, ulam na. So, hi mga che, and welcome back again to my vlog! Pagkagising ko nga ngayong umaga, nakita ko na lang na meron nga pinapakuluan si mother na nakasalang nga sa aming pressure cooker. Umalis nga siya ng maaga. Teto, binilin na nga lang niya na 30 minutes nga daw namin pakuluan itong pata. Medyo may pagka-senior citizen na nga daw to, kaya naman ayun, matagal nga siyang pinakukulan. Tapos nagsayang na nga din pala ako. Naubusan nga din pala kami ng mantika at yung gagamitin kong panggisa, yung mantika na lang mismo nitong pata. O diba, nakamenos tayo ng very very light. Heto na nga siguro yung tinatawag nilang ginisa sa sariling mantika. Hindi naman ganong may edad yung patang nabili ni mother, pero makolesterol. Yan, lumabas lahat nung pinakuluan. Naggisa nga lang pala ako ng bawang at sibuyas dun nga sa mantikang nakuha ko dun sa ating pinakuluan. Ngayon pa nga lang inaaamoy ko na, masarap na. So hindi ko na itutuloy. Ito na lang yung uulamin namin, yung bawang at sibuyas. Kadalasan kapag nagluluto ako ng ganto, yung pinanggigisa ko is kamatis. Pero ngayon, meron akong nakitang tomato paste. Yan muna yung gagamitin natin. Hagisan ko no kasi retang kamatis. Ay, panay ko kasi gisa itang makiyebon. Ay, kapangan ko kasi ito. Nung maigisa ko na yung tomato paste, nilagay ko na nga yung mga pata. Namuntik na nga maging corn. Biniling kasi yan sa akin ni mother, medyo madilim pa. Kaya nung nagising ako maliwanag na, ay sobrang kulo na pala. Feeling ko nga pati yung buto lumambot na. Mga 2 kilo yata tong pata na to. Tapos yung buto niya is 1.5. Yung laman, kalahating kilo lang. Charot! Pag nagluluto ako, kunwari adobo, kaldereta, ganyan, gusto ko ginigisa ko muna yung pinakalaman bago ko nga ilagay yung mga sabaw. Mga sabaw? Madami yarn. Wala akong masyadong ganap ngayon. Wala kaming racket kasi nag-uulan na. Tapos wala pa akong nakaschedule. Kaya doon sa mga gusto magpa-schedule kahit maulan, go! Basta i-make sure nyo lang yung paggagayakan hindi bumuburak o kaya naman hindi nauulanan. Ganun. Anyway, nung naigisa ko na yung pata, naglagay nga din pala ako ng konti pang paminta kasi nakulangan nga ako doon sa linagay ni mother. Tapos binuhos ko na yung sabaw. Hindi nga pala to kaldareta ha, kasi alam ko yung kaldareta meron siyang gata or nilalagyan din siya ng liver spread. Ganun. Kumbaga adobong 2.0 yung version. Oh, di ba? Burimeta. Naglagay nga din pala ako dito ng siling pula. Titikman natin kung maanghang. Hindi ko na nga pala ito pinaghihiwa at may mga bata kasing kakain. Dudurugin ko na lang sa may plato ko kapag kakain na lang kami para manamdaman namin yung anghang. Tinimplahan ko na nga pala to at okay na nga sa akin. Puro sarsa siya kasi nadurog na nga yung pero laman. Okay na muna yan. Sabi nga nila, sarsa pa lang, ulam na. May hibla-hibla pa ng laman. Sigurado sasabihin nyo, masarap nga yung sili na to kung merong patis tsaka kalamansi. Pero pas muna tayo sa patis. Okay na muna yan.